siguro wala na mga kapatid, dahil lahat ay lumayo. Paalala lang, November 22, mayroong YLTS. December 26, 27, mayroong youth conference. October 11 ay LM conference. October 30, November 30, October 30. Ang AMF conference. Yan. Okay, ang alam ko, ang AMF conference ay gaganapin po sa Queens Room ang October 11, final naman Tansa, Coliseum, tabing-tabi ng ano yun, ng munisipyo. Okay? Ang YLTS, November 22, Tagaytay tayo. At parang Tagaytay din pa rin yata yung ating youth conference. Okay, palakpakan ulit natin. Pala yung plus dyan, ha? Ang usapan kasi natin, siguro pera muna yung bisita, ha? Yung mga kapatid natin. Kasi yung dito, pagka tumalog ka ang cellphone sa panahon ng nagsisimba, kinukuha. Pag hindi natubos, sa isang linggo po, ibabalik. At pag gusto naman nung itubusin, 100 ho. Biro lamang po yun, pero katotohanan ay patayin muna natin, isilent muna natin. Noong nag-plus yun, sabi ko nga sa asawa, sinor ko na naka-silent ang phone ko, naka-silent ang phone niya, naka-silent ba ang phone niya? Yes! Very good. Palakpakan natin ang phone niya. Kung wala man, ay dyan po sa screen. Ganito po pagkakasabi sa ating pong teksto ayon kay Jeremiah. Sa chapter 31, verse 3. Pakinggan po natin, ang Panginoon ay napakita ng una sa akin kay Jeremiah. Ang Panginoon ay napakita rin sa iyo, kung hindi man literal, symbolical man, sa pagtawag man, naman pong pagkatawag at pagpapakita, pagpapadama ng Panginoon, ay napakita sa akin, sa ating lahat. Ano yung sinabi ng nagpakita? Na nagsasabi. Ito yung sinabi mo, pinadaman niyo yun, nagpakita sa akin. Oo. Iniibig kita ng walang hanggang pag-ibig, kaya't ako'y lumalapit sa iyo, oh my goodness, na may kagandahan. Kapagpalang Diyos na mga kapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa inyong kabutihan, pagmamahal, pag-unawa, pagpapatawad na ginagawa sa amin, magiging pagpapalang material, physical at spiritual. Ikaw po ang nakakaalam, nakakapatid, nakakakilala, at walang bagay na pwede kami ilibing sa iyong harapan. Bukas po ang aming buhay, bukas ang aming kaisipan, bukas ang aming puso, Panginoon, na kami ay nasisiyasat mo. Ikaw ang nakakita kung sino ang seryoso, hindi seryoso na nandito at uupo. Ikaw din ang nakakita ng aming mga puso kung totoo kami, na lumalapit at totoo kami, Panginoon, na sumasamba nagpupuri, at kung totoo kami na narito, Panginoon, upang ikaw ay sambahin, purihin at dakilain. Ikaw rin ang nakakakita sa amin kung kami po ay nagtatalaga, nagbibigay ng aming buhay bilang isang haing buhay. Dakilang Diyos, sa oras kong ito, gamitin mo lang ako ng nais yung kalooban, hindi po ako, kung hindi ikaw, at mismo ikaw po yung mahayag. Kung ako po ang mahayag, sigurado lahat ito Kristo. Pero, ikaw yung magpakita ng kagandahan ko. Kaya inaangkin ko yan, Panginoon, at ako'y gagamitin mo lamang at napapasailan ng iyong influensya kapag yarihan ka ng Espiritu. Salamat po, ito ang aming samad dalangin sa pangalan mo, Panginoon Jesus. Amen. Kamayan nyo, sabihin niya, I love you. I love you. Lord, and never alone. I love you, Lord. Ayan. O, linawin natin, ha? Bukod sa naka-silent ang phone nyo. Yan naman ang maganda, ha? Bukod sa naka-silent ang phone natin, silent din ang bibig natin. Pwede bang magmulta rin yung nagkukwento para lang yung pondo natin?
Yan. Sige ha. Sige, mas maganda ha. Yung nagkukwento sa iyo, ituro mo sa akin, sisinilin ko mamaya. Okay. Okay, pag-aral lang no, mga kapatid, paki-plus nga yung text natin, Kuya Ivan, and then after niyan ay yung title natin. Ito, ang sabi ng nagpakita ha, yung nagpadama sa iyo ha, ang hindi tinawag ng Panginoon dito. Okay, lilinawin ko lang ha, ang hindi tinawag ng Panginoon dito, ang hindi pinagpadamahan ng Panginoon dito ng kanyang pagmamahal, hindi niya nakumbinse kanyang sarili, hindi convicted siya na siya ay tinawag ng ating Panginoon, uwi na. Hindi na. Hindi ako, ako lang ay nagsisigurado dahil ito po ay binigay ng Panginoon sa akin. Kasi ito, mensahe ito ng Panginoon, una sa dalawang posisyon. Siya, obviously, sabi niya, oo, iniibig kita ng walang hanggang pagmamahal. Diba, no? Ang Diyos, nagpakita, kung di man literal, katulad sa Old Testament, tayo sigurado po sa vision, sa panaginip, sa pagdama, sa pagpapadama ng kanyang kapangyarihan, pagsagot sa ating mga kahilingan, obviously yan, napakita, naramdaman, tinawag ka ng Panginoon. Okay? Ulitin ko ulit. Ang hindi sigurado na siya ay tinawag ng Panginoon o ginawang anak, hindi convicted na siya anak ng Diyos. Uwi na. Ngayon, kung mag-i-stay kayo, sigurado tayo ngayon sa ating sarili, ha? Okay? Sigurado tayo, katulad ni Jeremiah, na napakita ang Panginoon sa kanya, at si Jeremiah, sinasabi Jeremiah, o lahat tayo, sabi ng second stanza, sabi niya, oo, iniibig kita ng walang hanggang pag-ibig. Ang Diyos yung nagmahal, ang Diyos yung nagbigay, lumapit pa nga upang ibigay ang kanyang kagandahang loob, ang kanyang kabutihan. Plus natin ngayon yung aking title, Kuya Ivan, I love you Lord. Nasa posisyon naman na ang nagsasalita ngayon ng mahal kita, Panginoon, ay hindi yung Panginoon. Make sure. Sinisigurado mo lang. Ako na ngayon yung nasa posisyon, ha? Nasa posisyon. Noong una, ako yung minahal ng ating Panginoon. Ngayon naman, nag-response ako, dahil tinawag ako, naramdaman ko, kabutihan ng Panginoon, kumbinsido akong tawaging anak ng Diyos, kumbinsido ako, mga kapatid, na dapat maglingkod sa Kanya, nagre-response ngayon ako, doon sa sinabi niyang, oo, iniibig kita ng walang hanggang pag-ibig, at ikaw ay lumapit at nagpakita ng iyong kagandahang loob. Kaya naman ngayon, ang posisyon natin, I love you, Lord. Pero, ngunit, kadapwa, subali, kung meron pa, ewan ko na. Alam niyo mga kapatid, yung pagbigkas ng I love you. Okay? Baka ilagay yung iba dito. Yan pagbigkas ng I love you. Ako po personally, ina-address lang yan una sa magulang. Maya-maya na yung Panginoon kasi nandiyan naman yung Panginoon. Yung salitang mahal kita o I love you, na-address lang yan sa asawa. Okay? Tapos, yan ay ina-address din sa iyong kapatid, sa laman. Na-address mo sa iyong anak, apo, relative. Diba, no? Ayan po yung salitang yan ay napaka-importante. Sabi kasi ng Mark chapter 12, verse 31. Ang pangalawa ay ito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili, walang ibang utos na hihigit dito. Siyempre, ang magulang natin, although na physically, may relasyon tayo, pero consider yan na kapwa pa rin kapatid natin. Ang bini ng ating Panginoon, yung pagmamahal na yan, inuukol yan sa iyong kapwa. Pwede nga ang iyong kapwa ay nanay mo, ang iyong tatay mo, ang iyong kapatid, diba, no?
At ang iyong anak, ang iyong apo, higit sa lahat, binabanggit din yung ibigin mo ang iyong kasita. Patingin si Rexy. Ibigin mo ang iyong kasintahan. Yan yung binibitawang mga salita. Mga kapatid, totoo naman yan eh. Di ba? Sino dito yung may asawang o kaya nangligaw ka na napasagot mo lang na tayo na! Ganun sakit, tayo na! Ay, mababaw ng pagmamahalan nyo. Di ba? Ang laki ng posibilidad na mawawala yan. Yung sinasabing MU. May MU lang kayo, may mutual understanding lang kayo. And then, pag nawala yung understanding, nawala yung mutual. Diba? Pagka ganoon kasi, ay hindi mabuwag ka agad. Kasi yung salitang pagmamahal, yung pag-ibig, yan yung nagbibigay ng relasyon. Yan yung pagmamahal. Diba, no? Kaya yan ay inuukol, yung salitang mahal kita, sa nanay mo, siyempre naman, diba? Sa tatay mo, sa kapatid mo, diba? Sa iyong apo, sa iyong anak. Siyempre, yan nga ang sabi ng ating Panginoon, sa iyong kapwa, mahalin mo ang iba. Pag hindi nyo minahal ang nanay at tatay mo, sabi ng Ephesians chapter 6, verse 2, sabi niya, igalang mo, katumbas po yan pag-ibig. Igalang mo ang iyong ama, ang iyong ina, na siyang unang utos na may pangako. Deuteronomy chapter 5, Exodus chapter 20, nasa 10 utos yan. Ba? Kaya napaka-importante niyan. Ako, kung mag-define ako, ngayon ko lang to, sana maalala ko pa kasi tinuturo. Ang definition sa akin ng pag-ibig ay mayroong 5 salita. Una, may patient. Diba? Pangalawa, may trust, may pagtitiwala. Pangatlo, may understanding. And then, pang-apat, may sacrifice. And then, ang panglima, may respect o paggalang. Sa ganang aking yung definition na yun, hindi ko ito dinidefine sa inyo. Ito yung hinukay ko sa pinakamalalim na diksyonaryo. Yun lamang po kasi ay personal sa akin na kapag ka nagbitaw ka, minahal mo ang isang tao, kailangan intindihin mo siya, unawain mo siya, magtiwala ka, may sakripisyo, at may respeto. Kadalasan yan 5 yan. Yan yung ibinibigay natin sa nanay natin, sa tatay natin, sa kapatid natin, sa asawa natin, sa anak natin, sa apo natin. Sa totoo nga, minsan nakakapagselos na minahal mo ang iyong kasintahan, minsan masikip pa sa nanay at tatay mo. Pagkakas, ganoon ka nga, normal yun kasi nakakadama ng tinatawag na pagmamahal. At yan yung nagpapatunay na ang salitang I love you ay inuukol lamang dyan. Kaya huwag kang magbibitaw bigla ng salita I love you. Kasi napaka-importante yung salita yan. Sabi nga ng Exodus Deuteronomy chapter 5 verse 11, i-translate ko, ibibigay ko ng kahulugan. Yung salitang huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan. Ang salitang I love you, inuukol yan sa ating Panginoon. Mark chapter 12 verse 30. Mark, sabi, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso at ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip at ng buong lakas mo. Pag noong inibig mo ng buong puso, ang sabi ng Panginoon sa ganyang bagay, kung babanggitin mo yung salitang I love you, mahal kita Panginoon, sabi ng Deuteronomy chapter 5 verse 11, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan. Itinutumbas kung mamahalin natin ang Panginoon. Hindi ito gawang biro. Kasi ang sabi ng ating teksto, oo, iniibig kita ng walang hanggan. Forever yung pag-ibig ng ating Panginoon. At bukod doon, lumapit pa siya sa atin at nagpakita ng kagandahan nito. Sister Gina, hindi lang naman si Sister Gina yun. Lahat naman tayo may patotoo kung paano napakadakila, napakabuti ng ating Panginoon. Ibinibigay ko lang yun, ha? Kung talagang tayo, mga kapatid, ay nagsasabi at nagbibitaw ng salitang, mahal kita, Panginoon.
bitawan. At ang pinag-uukulan lang yan, talagang mayroong namamagitan na relasyon. Diba? Katulad nga noong nabanggit natin, yung ibigin natin ang ating kapwa. Bahagi yan. Tayo bilang magkakapatid. Sabi nga ni Pablo, maging ibigin ninyo, tulungan ninyo, mga kapatid, nang higit. Nagsiselos na ako, ang inintindi ko. Sabi ng Panginoon, sino yung kapatid ko? Yung kapatid ko sa naman, ha? Nang dapat kong mamahalin, kayo. Kayo kapatid ko sa pananampalataya. Nakakapagselos yun. Kapag sinabi ko sa kapatid ko yun, at sabihin nyo sa kapatid ko yun, nakakapagselos yun. Kasi ang sabi ni Pablo, ibigin mo, tulungan mo ang iyong kapatid sa pananampalataya. Pero dahil nire-require ang bagay na yun, dahil doon sa tinatawag na pagmamahal. Kaya yung pagmamahal, mga kapatid, alam ninyo, ang unang tatalakayin natin, yung pagmamahal na ibinibigay na may pag-aruga. Pangalawang tatalakayin natin, pagmamahal na hindi kalokohan at may kalokohan at may niloloko. At yung pangatlo, yung title natin, I love you, Lord. Ang pagmamahal, mga kapatid, ay dalisa yan eh. Pag-ibig yan, according to 1 John chapter 4, verse 10, if I'm not mistaken, ang Diyos ay pag-ibig. Diba? Pero basahin na rin natin. 1 John chapter 4, verse 8 muna tayo. Verse 8. Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Verse 9. Dito nangayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan upang tayo mabuhay sa pamamagitan niya. John chapter 3, verse 16. Nandiyan kaya ba yung verse 10? Kung di ako nagkakamali, ang Diyos ay pag-ibig o nasa verse 8 na nasabi. Wala sa number 10? Okay, wag na. Okay. Asa nabasa natin dito, mga kapatid, ay ang Diyos ay pag-ibig. Diba? Ang hindi raw umiibig sa Diyos, hindi umiibig sa kapwa, walang pag-ibig ng Diyos sa Kanya. Kaya yung pag-ibig, inaaruga yan, pinapahalagahan yan. Yung salitang mahal, minahal mo, mga kapatid, talagang dapat may pag-aruga sapagkat ang sino mang hindi umiibig sa Diyos, wala ang pag-ibig ng Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Narito ang pag-ibig, hindi tayo umiibig sa Diyos kung hindi ang umiibig sa atin sa Kanya'y nagsugo at nagkalubag loob sa ating mga kasalanan. Ganyan kadakila ang pag-ibig. Ganyan kadakila niya, mga kapatid. Dapat mayroong pag-aaruga. Hindi katulad dito, itong pagmamahal na ito, may panloloko ito. Sabi ng Judges chapter 16, verse 7, ito po ay si Samson at si Delilah. Diba? Obviously, alam naman natin yung istorya ni Delilah at saka yung pagmamahalan ni Samson at ni Delilah. Sabi dyan, at inihulog ang mga pangulo ng mga Palistiyong, babae, si Delilah po yan, at sinasabi sa kanya, dayain mo siya si Samson, at tignan mo kung saan naroon ang kanyang dakilang kalakasan, at sa anumang paraan na mananaig kami laban sa kanya, upang aming matalian at mapigati siya, at bigyan ka ng bawat isa sa amin ng 1,100 putol ng pila. Alam natin, si Samson, itinaya niya yung pagiging Nazareno niya dyan. Pag binasa niyo ang istorya dyan, minahal ng totoo ni Samson si Delilah. Impact siya na yung nakita ni Samson na mayroong pinakamaganda sa panahon na yun. Isa yun dahilan sa minahal. Bagamat sinasabihin siya, yun ay pilit sa'yo, hindi dapat mahalin. Hindi natin kapananampalataya, hindi yan sa Panginoon. Yan ay kalaban ng Diyos. Pero si Samson, yun nga ang napakabigat. Dahil sa pag-ibig, mga kapatid, minahal si Delilah, bagamat hindi linya na dapat mahalin ni Samson si Delilah. Totoo yung pagmamahal ni Samson. Pero ito yung sinasabi ko sa inyo eh.
Pang-apat, si Delilah, mahalin din si Samson. Kaso, minahal ni Delilah si Samson dahil mayroong kapalit. Bukod dyan sa salapi, bukod dyan sa kayamanan, gustong ibagsak si Samson. Unay sa Diyos, pangalawa doon sa pag-aalitan ng Israel at ng Pilisteo dahil walang makalaban ng panahon na yan kay Samson. Hindi minahal ni Delilah si Samson, pero si Delilah minahal niya si Samson. Yan yung pagmamahal na mayroong kapukumbali. Hindi ko sinasabi, pang-apat si Sister Myra na naging nabiyag ko. Yan ang apat sinasabi ko eh. Biglang na-twist eh. Una, may nabiyag, third year pa lang ako. Huwag na akong gayahin. Huwag na akong gayahin kasi ang illegal pa ako. 15 years old ako, 16 yata, may nobya na. Huwag niyo akong gayahin. Pero niligawan ko nung lakas loob yung ka-eskwela ko yun dahil nabalitaan kong trust ako. Wala pa sa buhay si Sister Myra. Patay tayo pag hindi natin sinama si Sister Myra sa sequence na to. Tagal namin ako, 3 years and 8 months. Nag-response naman ako, mahal ko naman. Kahit na siya yung unang nagsabi, Paska, Orly, sabi ng eskwela ko, Paska ni Arlie. Para ako si Delilah naman, para ako si Delilah, sinamantala ko, di ba? Pas pala ako, hindi ako mabibigo dito, makakasagot ko dito. Eh, saan nga naman nakasagot ko? Ano? Kasawihan pala, nagka-break. Hindi natin naasahan pangyayari. Eh, nagusto naman ako. Tagal, gantong kaliit na, oh. Susa naman. Kaya po, 75 ang grade ko. Kaya ko rin, sabi ko lang ako, ang preaching na ito, buhay na buhay itong mga ito. Tagal namin noon, bigit ko doon kami. Basta taon din, taon na lang. Akala ko siya na yung mapapangasawa ko. Dahil open ako talaga sa mga magpun. Walang patay na, basta tanggap na ako kung sino. Mga patay. Nakala ko siya yung mapapangasawa. Ang napakabigat ay tinawag ako ng Panginoon. Babaguhin naman natin yung konti. Spiritual naman. Tinawag ako ng Panginoon. Numbers na ako. Sa Diyos. Nabaliwala ko yung nobya ko. Hindi ko na sinusunod sa PCU. Siguro siya nasa St. Paul yan. Sa St. Paul nag-aaral yan. Buti hindi kami nakita agad. Na-first na ako sa Panginoon. Nakalimutan ko siya. O hindi ako nagtuon ng pansin na sa kanya. Hindi na-first love ako sa Panginoon. Pinaghanapan ngayon ako. Sabi niya, break na tayo. Dahil first love ako sa Panginoon, tanggap ko. Noong nasa Bible school na ako, dahil ko hindi ako manliligaw hanggat hindi ako graduating. Nandoon ako sa graduate. May nagsabi naman sa akin, si Pastor ko, yung tinuturoan kami, doon sa division. Sabi niya, tinuturo siya. Ligawan mo. Tinignan ko. Bagay naman nga kami. To make the story short, niligawan ko. Nung niligawan ko, may nanliligaw pala sa kanya. Wapo. Malapit sa kanya. Pinano ka na. Kasi tayo mga kabiti, ayaw natin manglamang, diba? Tinigyan ko. Yung pinsan niya, inulungan man.
kinakamusta ka ni Sister Myra. Yung pala sa kanya rin, sinasabi, kinakamusta ka ni Brother Corny. Kaya nagsasabi, to make the story short, niligawan ko na ng tuluyan kasi hindi naman pala to. Binurate niya raw yata, isang araw lang daw silang mag-love, you know. Niligawan ko. June 30, sinagot ako. Ako pa nga nag-interview dyan eh, noong babaptize. Umiyak nga yan, iyak nang iyak yan eh. Bago siya iba. At yun ang naging istorya, mga kapatid. Siyempre, kumapit ka ba naman sa kanya ng mahal kita, di ba? Kasi hindi naman ako sasagot eh. Kahit kay Adlin, pinanggit ko yun. Alam ko kita kay Susan. Pinanggit ko, meron sa isa. Taga-LLQ nga pala. Taga-LLQ. Pero isang buwan lang yun. Isang buwan. Hindi ako pogi ah. Ang inano ko dito, kasi since na wala naman tayo sa Panginoon mo, yung pagbibigay ko ng salitang I love you, hindi po yan pinagdalawa. Yes. Hindi pinagdalawa. Noon siguro, accepted pa, tayo nung mga hindi nasa Panginoon, okay lang banggitin, biruin, mga kapatid, banggitin ang mga salitang I love you na hindi totoo, banggitin ang salita ng I love you na mapagkunwari, mga kapatid. Siyempre, sa panahon natin ngayon, di ba? Kaya nga minsan nasabi ko, kayo mga asawang babae, kung sweet ang inyong mga asawang lalaki, makalag kayo. Kasi 85% ng lalaki, hindi sweet yan. Totoo. Hindi showy ang lalaki. Pero kung mga asawa ninyo, showy, magpasalamat kayo kasi isa ako sa 85%. Ayun. Hindi totoo. Hindi ko mabanggit sa ngayon yung salitang I love you, pero nararamdaman yan. Kasi ang I love you, yung salitang pagmamahal, hindi man niya nababanggit, nararamdaman yan. Diba? Yes. Naipapakita yan, mga kapatid, hindi man sa mag-asawa, hindi man sa inyo, sa kabuuan ng inyong pamilya. Kasi kaya nga kayo nagmahala noon, bubuo kayo ng pamilya. Hindi naman habang panahon, dalawa na lamang kayo, magseselos at magseselos. Ang mga anak ninyo kung hindi mararamdaman, yung unang binanggit na tinatawag na pagmamahal, yan ay nauwi na sa tinatawag na kabuuan. Kung sa pamilya, kung sa pag-aasawa ang ating tinutukoy. Kung lolokohin ko siya, niloko ko na rin yung anak ko, niloko ko yung buong sambayanan namin. Kaya nga tuloy nagkakaroon ng tinatawag ng problema, broken family, kasi hindi pinanindigan ng mga panahon na yan yung salitang mahal kita. Dapat pinaninindigan niya hanggang sa may anak kayo, hanggang sa may apo kayo, hindi man niya na ipapakita na nagregalo, hindi man niya na ipapakita mga kapatid sa mga tsokolate, hindi man niya napapakita sa mga bulaklak, pero nararamdaman yan sa pagkikir, pag-aaruga, pagmamahal ng kabuuan, ibinil nyo ng pagmamahalan. Pero papatuloy yan hanggang sa hindi na buwasak dahil iniingatan natin yung pag-ibig na yun. Kaya, ang salitang pagmamahal, mga kapatid, ay sa ngayon, intindihin natin sa iyong mensahe, hindi ho basta-basta ang salitang I love you. Sa magkasintahan, mga kapatid, di ba? Alam niyo yung pag-ibig, nakabubuhay yan. Yung wala kang pag-asa parang nabuhay yung dugo mo, kung itim ang dugo mo noon, nagiging pula kung niligawan ka. Hindi nakakabuhay ng ano ka namang hindi kayo naman? Huwag lang ibang ito sa mga bata-bata, mga bata-bata, o sarado nyo muna yung tenga nyo sa pakikinig sa akin. Pero dadaan kayo yun eh. Sa ayaw at gusto nyo, mayroong manliligaw sa inyo, mayroong makakapansin sa inyo, mayroong magsasabing maganda ka, mayroong magsasabing ang beauty ka, mayroong magsasabing mahal kita. At yan pagsasabing niya, nakakapula ng dugo yan. Oo. Yung walang pag-asa, yung dati dark blue, nagiging light blue na ang tingin. Pagka kayo magkasama,
naman ito. Kunyari, nagpapakipot, pero sa totoo naman din, kinakain din naman. Pero nung mag-asawa na, hindi na tinitin yung asawa. Hindi nakakabuhay. Sino hindi nakadanas sa aming asawa? Yung kayo may kasintahan, sino hindi? Sus, Ginoo. Kunwari pa kayo. Hindi totoo yun. Paano nga walang problema yun? Parang ang lahat ng tingin mo, puro bituin. Walang buwan. Walang kadiliman. Ito mo! Ganyan yung unang process. Hanggang sa ikinasal kayo. Iba? Hanggang 5 years na lang. Yung honeymoon period, mga kapatid na kasi after 5 years, nag-change climate na! Di ba? Nag-change na yung climate change na, mga kapatid! Nagbabago na ang panahon! Na dati, ang tingin mo sa asawa mo, rosas! Ngayon gumamela na! At sumasama-sama, bulaklak na ng kamote! Totoo yan. Pero bago natin makita yung bulaklak na kamote, sinisigurado ko sa inyo, mga kapatid. Naging bulaklak yan ng rosas. Pero at least kahit kamote, ang puntos niyan, bulaklak pa rin. Malaki pa rin. Bulaklak. Meron. Yung kayo partners, may bulaklak yan. Hindi ako maluloko dyan, may bulaklak yan. Ang bulaklak niyan ay parang kadturay. Kadturay. Pag ganoon din parang bells na minsan nagbabayre. Ayun. Oo, ayun. At least ang puntos dito, una ang tingin mo nung kasintahan ay rosas. Rose. Noong matagal na kayo mag-asawa, gumamela na. Namumula na. Sa sama ng loob. Pero at least, noong naging bulaklak ng kamote, naging bumalik sa pagkaputi. Hindi mo kasi bulaklak. At least ang punto, bulak-bulak pa rin. Nando pa rin yung pagmamahal. Diba? May pagbabago man, pero nandoon ang pagmamahal. Yung pagmamahalan yung mag-asawa, nauuwi na yun sa mga anak, nauuwi sa mga apo. Minsan totoo ang pagbawasan. Totoo, hanggang sa huli nga yan. Sa totoo, huwag kayong masaktan man hanggang sa punto ng dulo, mga kapatid. Companionship na lang sa bandang dulo. Ito, totoo yun. Pero at least bago kayo tumalo, lumalim kayo, mga kapatid. Napag-iingatan nyo pa rin ang inyong mga sarili. Pero at least yung pagmamahal ninyo na itinundang ng una, intact pa rin sa pagpapakita at pagpapadamay. Ganyan kasagrado ang pagmamahal. Kaya kayo mga young people, turo sa amin sa LCM sa Kawit, napakahigpit sa amin. Ikaw, kung leader kang lalaki, dapat mong ikaw ang leader na babae. Hindi kayo sasagot sa mga ordinaryong mga member lang. Ganong kahigpit, ganong ka-standard, mga kapatid, ang turo sa amin sa YMCA. Sa LCM. Pakahigpit. Kahit sa mga youth camp, yun ang turo, mga kapatid. Bakit? Kasi iniingatan yung salitang I love you. Sabi ng pastor ko, hindi ko makakalimutan. Sabi niya, siguraduhin mo, Orly, na ang liligawan mo ay yun ang magiging asawa mo. Ito, yan po yung totoo. Kaya hindi basta-basta ligaw. Sa sanlibutan, okay, magbilang. Pero pag ikaw, Kristiyano, yung pagmamahal mo, bukod na sa pagmamahal ng mga tagalabas, mga kapatid, na mga unbeliever, tayo bilang minahal ng totoo ng ating Panginoon. Dapat ang pinag-uusapan
kanyang pagmamahal ay intact na intact. Yan po, ganyan itinuturo. Una, sabi nga ng 1 John chapter 4 verse 8 to 10 ng Panginoon 9, sabi ng Panginoon, ang Diyos ay pag-ibig, siya yung unang umibig. Ang hindi umibig at kumikilala sa pag-ibig ng Diyos ay wala ang pag-ibig ng Diyos sa inyo. Kaya kung wala ang Diyos, yun yung sinasabi ko, ano bang uri at klaseng nararamdaman mo nang hindi galing sa Panginoon, yan yung hindi tunay na pagmamahal. Sorry po, pero yan ay according to 1 John chapter 4 verse 8 to 9. Si Samson, si Delilah, mga kapatid, yun yung mga mapagkunwaring isang side ng pag-ibig, may hanging kalokohan. Si David. 2 Samuel, chapter 11 ba, verse 7 to 10, 7 to 9. Ang kasaysayan niyan, mga kapatid, noong nakita ni David si Bathsheba naliligo, hubad siya, nahalina ang kanyang puso, minahal niya dahil sa lamang, hindi minahal dahil sa tunay na nanggagaling sa kanyang puso. Kaya ng time na yan, nagkasala si David hanggang sa ano yung naramdaman niyang pagmamahal. Isinusugan niya ngayon ang buhay ni Uriah, mga kapatid, doon sa front ng labanan, sa list na laban, para ano ang kanyang mitin? Makatay si Uriah. Ayun yung mga sinatawag na pagmamahal na hindi tama, mga kapatid. Anything na hindi ang pag-ibig sa Panginoon, I'm sorry. Sabi ng Panginoon, hindi yan ang tunay na pag-ibig sa Panginoon. Kaya ingat tayo sa pagmamahal, mga kapatid, na binibitawan at sinasabi, lalo na sa ating karelasyon. Dahil ang salitang pagmamahal ay salitang sagrado. Hindi ho ito nilalaro. Hindi ho ito may halong kalokohan. Hindi po ito talagang napabibiro. Make sure na pag tayo nagmahal, lalo na tayo mga Kristiyano, siguraduhin nyo, yun yung ipinag-pray ninyo, yun yung gusto ninyo, yun yung kalooban ng ating Panginoon. Kung kayo'y tinawag ng Panginoon na mag-asawa na, i-build ninyo ang relasyon ninyo sa ating Panginoon sapagkat walang ibang makakapagsolve ng buhay natin, mga kapatid, kung hindi ang ating Panginoon. Anything na magiging problema, anything na magiging dahilan ng tanging ang Diyos lamang ang may karapatan. Tayo lang naman makita na yan tunay na pag-ibig ng ating Panginoon. Dadako ngayon ako dito sa frontier dahil alam ko mas marami kong sasabihin yung salitang I love you, Lord. Nabanggit ni Sister Lisa dahil nakikinig ko. Sabi ni Sister Lisa, minsan tayo sa pagsubok lang, karamdaman ko, tapos na tayo, nagbabackslide na tayo. Tapos sabi ni Brother, ni Nanang Minil, sabi niya, nakita ko ang kadakilaan ng Panginoon dito sa second baby namin, parang may third baby pa yata. Nakita ba nila ang kadakilaan ng Panginoon sa kabila ng lahat ng bagay na yun? Tapos hindi sila gigibak, mga kapatid, dahil sa ganoon. Naalala ko yung John chapter 9, verse 1 to 3, wala ito sa text ko. Sabi dyan noong mga alagad, sabi, Panginoon, sino ang may kasalanan? Yung bang bata niya, yung bulag na yan, ay pinanganak siya o yung kanyang magbulag? Dahil bulag siya. Sabi ng Panginoon, hindi sa may kasalanan ng bata, hindi sa may kasalanan ng magulang. Ang sabi ng verse 3 ng John chapter 9, upang mahayag na siya talaga yung may gawa ng lahat ng bata. Minsan, dinudoktoran yun. Naalala ko yung tagabagtas na tinuturoan namin. Sabi niya, ay pamangkin siya na napakatindi ng sakit. Kinu-rescue niya yung Panginoon, kinu-rescue niya ako. Buti, alam ko yung verse na to. Sabi niya sa akin, Panginoon, minsan, Pastor, ako nagtatampo ako sa ito. Dami namang bata dyan. Bakit yung pamangkin ko kayo ginawa niya ng karamdaman? Hanggang sa iyo nang namumo sa kanyang puso na kung saan, mga kapatid, ay ayaw niyang kumilala sa ating Panginoon. At yun ay hindi tumanggap. Natigil ang Bible study ko. Kinu-rescue niya ang Panginoon. Ang sabi niya, mga kapatid, bakit
ang dami-dami, pastor, ng mga bata, nagsisilang. Ito pang pamangkin ko, inaalagaan ko, ang ganyan. Nasaan ang pagka-Diyos ng Diyos? Tell me verse na ito. Hindi sa may kasalanan yung bata, hindi sa may kasalanan yung nanay. Ang totoo, upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos. At mapagad kayo, inaanak, dahil isa kayo sa pinagpahayagan ng ating Panginoon na mayroong kapangyarihan, mayroong kakakilaan. Isa, maswerte pa nga yung mga ganyan, maswerte pa yung sister Ona, maswerte pa yung paralyzed, maswerte pa yung kasi mas malalapit sila sa ating Panginoon. Tayong mga normal, buo ang paa natin, buo ang kamay natin, buo ang pag-isip natin, tumitibok ng maayos ang puso natin, pero napakalayo natin sa ating Panginoon. Ako, magpo-40 years na sa Panginoon, ang dami ko na hong nabautismuhan, ayoko na ngayon magbaptize eh. Tumating na rin ako sa puntong ayoko nang magkasalihan. Pinatutulinan ko si Pastor Omang maging ordained. Generalizations na rin Pastor Om, 3 taon na lang mag-ordain si Pastor, mag-ordain na siya ngayon para siya na yung magkasal. Ang sinasabi ko, hindi sa totaling ayaw na ayaw. Kumbaga dumating na ako sa punto sa nakita ko sa paglilingkod at pagkakilala sa ating Panginoon. Minsan, yung mga nagsasalita ng I love you, Lord, mahal kita Panginoon, paglilingkod ng kata, Panginoon ang buhay. Minsan katulad tayo ng mga unbeliever, yung mga example ko. Dami kong naging karanasan. Nagsisimba, nagtatapat sa Panginoon, nagsasalita ng mahal ko Panginoon, hindi ko papalit ang Panginoon. Anything na mangyayari, mga kapatid, yung sabi ni Sister Lisa, tumingin mo sa ito, related yung sinasabi ni Sister Lisa sa preaching ko. Tayo dito. Nawalan lang, tumalikod na. Pagkaroon lang ng matinding problema, nawalan na. May karamdaman, pinagpalit na ang ating Panginoon. Pero, unahin mo, tignan mo, unang kabanata ng kanyang buhay sa pagkilala sa Panginoon. Anong sabi niya? Hindi kayo pagpapalit ang Panginoon. Ang ko yung Panginoon. Nagilitod ako hanggang pinagulong. Meron mo dumating kayo dana, dumating ang pagsubok. Tinalikuran ang Panginoon. Kaya yun sa introduction ko. Sabi ko, binibigyan lang ng pag-ibig yung pagmamahal na salitang I love you, pag binabanggit mo, siguraduhin mo mayroon kang matinding relasyon. Yan ay nanay mo, yan ay tatay mo, yan ay kapatid mo, yan ay anak mo, yan ay apo mo. Dahil mga kapatid, kaya yan nasasabi, dahil mayroong nakabit na relationship. Amen. Sa nagsasalita at sa sinasabihan. Dito lang ilang kabataan ang nawala. Ilang nanay na ang nawala, ilang tatay na ang lahat nawala. Pero tanongin natin ang unang kabanata nila. Ano ang sinasabi nila? Paglilingkuran ko ang Panginoon. Mahal ko ang Panginoon, hindi ko nga ipagpapalit eh. Sabi niyo nga ng iba nga, nalalaman ko, nalasasabi sa akin, ano mang tagumpay, ano man ang sasapitin sa buhay. Mananatili ako maglilingkod sa Panginoon dahil nakita ko, mabuti ang Diyos. Sa ngayon, wala na nga eh. Nasaan yung mga pangako na sinasabi, mahal ko ang Panginoon, maglilingkuran ko ang Panginoon. Make sure ha, pag pinibitawan natin ang sinasabing I love you Lord, kanya sa totoo, kahit mawala na ninyo, kahit anong mangyari sa pamilya mo, kahit na mga kapatid, anong hirap ang danasin mo, kahit sumubasok kayo, dumaan kayo sa matitinding pagsubok, pero kung totoo talaga yung salitang sinasabi mo, I love you Lord, Papa, maglilingkod ako sa iyo, umiiyak ko dahil sa iyo, lahat ng mga bagay na anumang kasalit, anumang pagluhan mong pagsubok, anumang walang kawalan, dapat intact yung sinasabi mong, Panginoon, mahal kita, paglilingkuran kita, habang ako'y nabubuhay. Minsan, minahal ng Panginoon pala dahil sa kasintahan. Dahil pala minahal ng Panginoon, kasi dahil maganda ang fellowship, kaya pala minahal ng ating Panginoon, may influensyang maganda. Minahal pala ang ating Panginoon,
din man natin yan. Kung siya'y ginamit ng Panginoon, kung siya'y nagkakasala tayo. Pero sino sinabihan at bakit sinabihan ng Panginoon si Jeremiah? Oh, iniibig kita ng walang hanggan pagmamahal. Sino sa atin ang dapat kukulan noon? At ako bang nagsusumamon, lumalapit at nagpapakita ng kagandahan loob? Minsan, noong nararamdaman yung kagandahan loob na natin Panginoon, doon na sasabihin na, kahit anong pagsubok, Panginoon, mangyayari, na magulog ko tayo. Kahit anong nakakalito, at nararamdaman yun, kagandahan loob ng Panginoon. Pero nung dumating sa pagsubok na wala, Ayan. 40 years na hindi ko na ako maluloko kung saan nakikita ko sa loob ng iglesia. 38 na ako, pastor. Lahat na yata halos, hindi man lahat kabuhan. Simula pa lang doon sa Anabu. Simula doon sa Bagtas hanggang napunta ko dito. Ngayon napunta kami dito. Same situation. Tama yung kasabihan. History repeat itself. Totoo to, ano nangyari? Hinayang ako sa young people ko yun. Dahil official ko siya, board ko siya sa Bagtas. Pero walang pag-ibig na, walang sa Panginoon. Dati active, kahit anong youth service na doon, overnight prayer na doon. Kasi na yung nagsasabi mga kapatid na alisin na siya ng bilog. Ano ang dahilan? Pag-ibig. Pag-ibig na sa laman. Tatapatin ko na hindi nagkatuluyan. Talulungkot ako. Dito ako nakakuha ng mensahe. Sabi ko, doon, sobrang faithful. Kahit kayo, sana kumakakuha ko sa Panginoon. Huwag sana kailan. Huwag sana mangyari sa atin yan. Dahil lang dito sa mga bagay na naandito, mga bagay na kung sana'y hindi naman talaga forever ang pagmamahal. Kahit na kayo mag-asawa, kahit kayo magkasita, kahit sinasabi ko noon, nagkakakulay. Kahit na yung dating pula, nagkakaroon ang gaginawa. Dahil mga pag-ibig ng kakaman, dark blue, nagiging light blue. Dahil sa kagandahan, tinatawag ng pag-ibig sa ating Panginoon. Example ko lang yan. Dahil yan ang nangyayari na sa atin. Pero pinakalaunan, totoo yan, walang mag-asawa sa atin dito. Na dating yun ang kanilang standard ng pag-ibig. O ganoong kalalim ang pag-ibig, hindi nagbabago. Nagbabago. Pero sana yun ang pagmamahal sa Panginoon. Sino ka at ako na mahalin? Sino ka at ako na itan? Sino ka at ako na dapat sabihin? Sino ka at ako na dapat magpakita ng kagandahan at lumalapit pa sa atin? Sino ka at ako na tawag-tawagin ng Panginoon? Sino ka at ako na hindi para pagdamahin ang kabutihan ng ating Panginoon? Kaya minsan yung mga ganyang bagay, sinasabi natin na re-release yung salitang iniibig kita, Panginoon, maglilingkod ako sa iyo, ano man ang mangyari, maglilingkod ako sa iyo, habang buhay, maglilingkod ako. Dumating si Satanas sa buhay mo, at pinagyan ka ng pagsubok at yatin si Surat. Wala na yun! Pinura na. At isot lang. Nung nakita lang sa simbahan, isot lang. Anong dahilan? Ay, sige mo. Pero nagtitin ng salitang I love you. Kaya ko lang kita pang napagtigil ko lang din. Dati sugat ko sa kapatid, wala na. Yung ba yung sinasabing I love you, Lord? Yung ba yung dalisan? Parang wala na tayo pinagkaiba kay Delilah. Na kung saan inibig lang si Samson dahil may kapalit. Amen. Amen. O baka mapagpunuhin pagmamahal katulad ni David kay Bathsheba dahil sa laman. Dahil maganda si Bathsheba, dahil sexy si Bathsheba, dahil maputi si Bathsheba, dahil si Bathsheba nakakahalina ang service, nakakahalina ang presensya ng Diyos, na nagbibitaw tayo ng mahal kita, Panginoon! Pero nung nawala na, hindi na naramdaman, nawawala na yung tunay na pagmamahal sa Diyos. Sabi ng Panginoon, kung mahal mo ako, mag-tiis ka hanggang sa dulo ng kamatayan. Magtapat ka, matakot ka sa akin, hanggang dulo ng kamatayan. Kaya nga sabi ng Matthew chapter
24 verse 30, ang magtiis hanggang sa wakas. Sabi ng Panginoon, huwag kang matahin ng lukuan sa Revelation chapter 2. Sa akit lahat tayo, dadaan tayo sa process ng ibabagsak tayo. Lahat tayo daraan sa matinding problema, matinding pagsulong. Sister Jeda, inaamin niya, nagpapatotoo. Pamilya nila nandun ngayon sa process na kung saan. Yan, magmalalaman. Nagpagano kay Sister Jeda. Talagang mga, yan, ikaw ni Sir, yan mo malalaman kay Brother Edwin. Mga pagsubok, yung kawalan natin, yan natin malalaman. Yan, malalaman ng Panginoon. Pero ang Panginoon, ang hindi siya mapagpunuloy sa pagmamahal, noong sinabi nga, oo, hinihipi kita ng walang hanggan, wagas na pagmamahal. Pero tayo, nagre-response tayo, sinasabi rin natin sa ating mga, Lord, ako nga, tanda ko, ikaw lang, Webes ako nabaptize. Webes, 12, January 13, Sabado, 14 Linggo, October 14, unang simba ko sa United Pentecostal Church. Lumuhod ako at sinabi ko rin, yan din ang pananalita. At tanda ko yung unang simba ko sa United Pentecostal Church ng Villa Ramirez, Cagol-Cagol, Cavite, lumuhod ako sa altar. Sa time ng altar calling, lumuhod ako, umiiyak ako, at sinabi ko, Panginoon, sino man ako, mahina man ang ulo ko, hindi man ako matalino, ano man sa akin, gamitin mo ako. Gamitin mo ako, Panginoon. Pero ang dami kong kasama. Nawala, ang dahilan, gusto lang palang maging kasintahan mo, mga kayang people na. Wala na sila. Pero naman mga kapatid, natisod sa talinang salita ni Pastor Gamaliel, isod. O ako, matalas ang bibig ko, mas matalas ang bibig ng pastor ko. O ako, walang dare-diretso rin yun. Matisod ang matisod. I-example ka pa, mga kapatid. Kaya matitisod ang matitisod. Pero, doon malalaman niyo yun yung binipitawan natin salita ng mahal kita. Ay, hindi naman tayo maglilingkod dahil sa United Kingdom. Hindi ka naman maglilingkod dito dahil kay Pastor. Hindi ka naman maglilingkod dito dahil sa kabuhan ng mga kapatid ng ating samahan. Ay, huwag kaya tayo maglilingkod dito. Dahil tayo ng Panginoon, sabi niya, dalawa, tatlo na magtitipon sa aking pangalan, ako'y naroon, kaya ako'y ikaw nagsisimba, yun ang pinaglilingkuran mo. Sa totoo nga, mga kapatid, pakiplas na ito. Pumasok lang sa isip ko. Matthew chapter 10, verse 37. Ang umiibig sa ama o sa ina nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang umiibig sa anak na lalaki o anak na babae nang higit sa akin, Panginoong Diyos yan, ay hindi karapat-dapat sa akin. Sister Jeda, na ano yung post niya? Sinabi niya rin sa akin. Lahat yan. Sister Jeda, example lang kita. Kasi yung nararamdaman mo, yan yun. Yan yung Ephesians chapter 6 verse 2. Igalang mo ang iyong ama. Na-example ko lang sila. I-example ko din si Lisel at si Epi. Yung walang question, Sister Jeda, dahil sabi mo, kung ang nanay at tatay ko unang gumawa sa amin, kung sino kami, sabi ni Sister Jeda sa akin, kami naman, sabi ni Sister Jeda, kami naman ang gagawa ng paraan para sa tatay ko. Yun yung pagmamahal, Sister Jeda. Lahat tayo, hindi naman si Sister Jeda. Lagi ko namin example, kung buhay nanay ko, tatay ko. At nandito ako sa ganitong estado, ito rin yung pagkakataon na suklian ko ang nanay ko at tatay ko. Hindi ko sa sinasabing meron ako. Pero kung nanay ko, buhay, ganito ang estado ko. Sabi ko talaga, ito yung time na tabanti ako sa nanay ko. Ito yung time na liligurin ko ang nanay ko at ang tatay ko. Kasi ito
Yung panahon na meron ako, pwede ko silang ilaga, pwede ko silang igala, pwede ko silang pakainin, pwede ko silang ipasyal. Kaso wala na eh. Kaya naintindihan ko, Sister Eva. Pero meron ako yung i-relate ka na. Mahal natin ang magulang natin. Hindi pwedeng questionin ang pagmamahal ng anak sa magulang. Wala, hindi mo pwede. Kung ano nga, ibigay ninyo. Kung anong po makakaya ninyo, ibigay ninyo. Hindi, sir. Yeah, sorry. Yun tayo, may padadamanin ni sir ang pagmamahal niya kay Edwin. Edwin, sa kayo, walang magagawa. Kaya lang ako. May pupuntos kasi ako dyan. Kayo sa anak ninyo. Kami. Pag namamasyal kami, pag lalo na kapit kami kasi Yomi, sabi ko, fulfill ang ina sa inasan ko. Awa ko yung apo ko, lumalakad kami sa SM. Fulfill na, Panginoon, pwede mo na akong kuhanin. Ano yun? Kung mamahal ko yun sa apo ko. Hindi man ako nagsasalita sa asawa ko, pero kapag kami kumakaan, magkakasama, nandun malurong ko, nandun apo ko, nandun kami, pamilya. Ano sinasabi ko sa sarili ko? Minsan sinabi ni Em sa akin. Alam niyo, sabi ni Em, tayo na nangyayari sa iyo. Akala niya, sumisikip ang dibdib ko. Alam niyo, nagpe-pray ako, sabi ko, Lord, hindi lahat ng tao kumakain, pero kami, ang pray yung namin, ibigay mo. Pero, yun na, tutuwa ako noon. Pagkasama ko, pamilya ko, kumakain kami. Ikaw, Sister Kida, natutuwa ka ngayon, binitaw mo ang salitang, kami naman! Sige, sir, maaaring sasabihin nga ito yung time, naalaga ko si Edwin. Hindi masama. Pero, basahin natin mabuti yan. Huwag nawang mawala ang mahal natin sa buhay. Nasaan kaya yun? Yung pag-ibig na yan, baka magura yan. Kasi sabi ng Panginoon, ang umibig ng higit. Ang umibig sa tatay mo. Gusto ko, napakasalangat niyan sa nararamdaman natin. Ang umibig sa ina, nang higit kaysa sa akin. Diyos ang nagsasabi niya. Ang umibig sa anak na lalaki, sa anak na babae, hanggang sa kapwa-puhan mo. Nang higit sa akin. Kailanman hindi sila nagiging karapat-dapat. Make sure yung sasabihin natin, Panginoon, mahal kita, mas abad sa pagmamahal mo sa nanay at tatay. Make sure kung sasabihin mo, mahal kita, Panginoon, mas abab yan sa anak mo, apo mo. Yun yung pagmamahal na gusto ng Panginoon. Yang kahit ubarang ka, kahit mawala ang lahat ng bagay sa iyo, katulad ni Job na sinasabi mo, hubad ako na lumabas sa nanay ko, hubad din ako lalabas. Ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang mag-aalis, purihin ang pagkakas. Alam niyo yung sinabi ni Job yun? Yung dalisay, yung toong pagmamahal. Kasi tinapuloy siya ng asawa niya, nawala yung mga anak nila, nawala, zero, sobrang hirap ni Job. Natutulog na sa sako, nung panahon na yan sa Bible, kapag kasako na ang higaan mo, ikaw na yung pinakaaba. Dumating sa punto si Job, na dating nasa bed of roses, ngayon, nasa tinig. Pero alam ko, sabi ni Job, related yan yan. Kasi naintindihan niyo po yan. Wala sa pong anak niya. Diyos ko. Wala talaga lahat ng ari-arian ni Job. Basahin mo ang Job, Book of Job. Bumalik lang yun sa Book of Job, chapter 45 na. Chapter 43, 44, 45. Sinuklian ng Job ng Diyos. Kasi, bagamat mahal niya yung anak niya, mas mahal niya yung Panginoon.
panahon na yan, si Job ang pinakamayaman, kumbaga sila'y sina Henry C. sina Villar. Nawala lahat yung asset ngayon. Sabi ng Panginoon, purihin ka. Mas mahal ko ikaw kaysa sa kayaman. Si Job nagkaroon ng bukol sugat. Bukol yun. Parang piksa yun. Piksa po yun. Simula ka ng panghan hanggang ulo. Sabi ng Panginoon hanggang lumukpak nga yung bukod na nandoon sa piksa. Kinuha uli ni Job yung bukod at inilagay ulit sa kanyang katawan. At sabi, inilagay ka ng Panginoon dyan, manatili ka dyan. Minahal, masigit ang minahal ni Job ang Panginoon kaysa sa kanyang katawan. Minahal ni Job ang Panginoon ng higit sa kanyang tinatapos. Yun yung salitang taong nagsabi, I love you. Yung iba, sana hindi kayo. Yung I love you Lord, dahil may pera tayo. I love you Lord, dahil malakas tayo. I love you Lord, dahil sa inaangatay ng Panginoon. I love you Lord, dahil sa tinutuloy tayo ng Panginoon. I love you Lord, dahil tinutuloy tayo ng Panginoon. I love you Lord, dahil inaangatay ng Panginoon. I love you Lord, dahil napapaiyak ako sa ginawa mo at kabutihan mo. I love you Lord, talagang mabuti ka. Ako rin katulad noon, alam ko, I love you Lord, salamat Panginoon, dahil hindi lahat ng tao nagkakaroon ng oportunidad. Salamat Panginoon! Paano kung wala na yung lahat ng bagay nito? Yung iba, nung patunayan ko, wala na dito. Dahil lang sa pag-ibig sa laman. Di lang sinagot. Nagka-break. Nagkasakit. Naghirap. Natiso. Hindi naramdaman. Sinisilip na ang iglesia. Wala na. Pero pare-pare yung lahat dyan. Mahal kita ko ninyo. Galing ko sa iyo. Ang umibig sa ama o sa ina ang higit kaysa sa ating hindi karapat-dapat. Ang umibig sa anak na lalaki at anak na babae hindi karapat-dapat sa atin. Si Job, mas mahal niya ang Panginoon kaysa sa katawan niya. Kahit anong dami ng bukol, kahit anong sakit ang nararamdam niya, kahit anong hipti, lalo na kung nararamdam ng abong kanyang kumakasakit, umaray si Job! Pero mas mahal niya ang Panginoon kaysa katawan niya. Nung nawala ang kayamanin po, sabi niya, mas mahal i-hope ang Panginoon kaysa sa mga pinagkakita. Ewan ko, ako hindi ako para salita kailangan. Hindi ko talaga. Minsan pag umaawit mga kapatid, may umaawit dito, hindi ko mapaglit. Minsan, pag nagiging totoo kasi pag may mga awit na, ay natin doon. Pag may pinapaglit ko sa ito, hindi ko mapaglit kasi kilala ko sa kayo ko, Lord. Alam mo ko, kilala ko. At hindi ako naglilihim sa iyo dahil yung inukukol ng sinasabing pagmamahal, dapat yan hindi mapagkunwari, hindi maglulokong pag-ibig, hindi dapat totoo, dapat hindi balat kayo pagka sinasambit at inaawit, awitin. Mahal kita, Panginoon. Lakas ang iba, ang daming pumakasigaw pa lang, love you Lord, mahal kita, Panginoon. Pagsubok lang, nawala na, karamdaman lang, nawala na, kaguluhan lang, nawala na, kahirapan lang, nawala na. Isang may tumaan lang ng mga problema sa buhay. Nalilimutan niyo, mahal kita, Panginoon. Uulit ko sa inyo bago ako magpatay. Kahit nanay mo, tatay mo, mahalin ko yan, ako magsasabi sa iyo, mahalin mo yan. Kung mayroon kang dapat ibigay, ibigay mo yan dahil nararapat yan. Pero huwag hihigit ang pagmamahal mo sa Diyos sa iyo. Kung mayroon man tayong karamdaman, huwag hihigit ang anumang karamdaman sa atin, makakapagbigay ng simpatya, napai-stress tayo, nadidepress tayo, emotion na tayo masyadong sa ating buhay, tapos nalilimutan na natin ang kabutihan ng Panginoon. Sana hindi tayo. Sana huwag tayo matulad
Kaya tama yung verse niya, chapter 2, verse 15, sabi ng Panginoon, huwag niyong ibigin ang sanlibutan. Ni ang mga bagay sa sanlibutan. Sapagkat ang sino mang umiibig sa sanlibutan ay wala ang pag-ibig ng Diyos sa inyo. Ahamunin ko kayo sa ganitong punto. Noong napatunayan ng Panginoon na mas mahal ni Job siya. Tandaan niyo po ito. Noong napatunayan ng Panginoon na talagang mahal ni Job ang Panginoon kaysa sa kanyang anak, kaysa sa kanyang asawa, kaysa sa kanyang ari-arian, kaysa sa kanyang katawan. Sinuklian ito ng Panginoon. Muling lumapit ang Panginoon kay Job at nagpakita ng kagandahan ko. Alam niyo po ba nung na-restore ang balat ni Job, katulad ng balat ng bagong panganak? Alam niyo yung kayamanan niya kung 10,000, ginawa niya 20,000. At yung 10 anak niya, ipinalik mas magaganda sa pinakamagaganda. Pag minahal natin ang Panginoon, lalapit ang Panginoon. Minahal niya tayo, maniwala kayo sa akin. Minahal ka niya, minahal niya tayo. But make sure lang na hindi mapagkunwari, hindi may kapalit ang ating pag-ibig at pagmamahal. Kaya natin ito. Pigit natin ang ating mga mata. Kung makulat kaya tayo sa Genesis chapter 22 kay Abraham, nahingin ang kanyang solong anak na isang hain o sakripisyo o sacrifice. Pagkakalotay natin, o may doubt na tayo. Kung alisin ba ng Panginoon ang kayamanan na nasa sa atin, masasabi pa kaya natin ay lucky Lord. Kung magkaroon tayong karamdaman sa oras na ito, pag-uwi natin, impact pa kaya yung ating pagmamahal sa Panginoon, sana yung huwag mangyari. Taas natin ang ating mga kamay. Inawag ka ng Panginoon. Ilang beses nang pinatunayan, minahal ka niya. Ilang beses niya nang ipinagaman na mahal ka niya. Kaya nga ho siya sinasabi ko, kung sino man dito ang hindi nakagama, hindi tinawag, umuwi na. Dahil sa walang umuwi sa atin, lahat tayo naramdaman natin, mabuti ang Diyos. Tapat ang Diyos. Nagmamahal ang Diyos sa akin. Pero ang tanong lang ay katulad ni Job. Mas mahal mo ba ang katawan mo kaysa sa Panginoon? Mas mahal mo ba ang asawa mo kaysa sa Panginoon? Mas mahal mo ba ang anak mo, ako mo, kaysa sa Panginoon? Mas mahal mo ba ang tinatangkilik mo kaysa sa Panginoon? Ang dalisay na pag-ibig ay hindi hinahanap ang kanyang sarili. Hindi nag-uugali ng mahal. Lahat ay binabata. Lahat ay pinanginiwalaan. Hindi nakikialumana sa masama. Make sure lang ako. Ako rin, sinisigurado ko rin sa sarili ko. Alam ko bilang tao, mahal ka ang Panginoon. Tayo alam natin. Pero
pagmamahal mo. Napakagandang title, I love you, Lord. Sana nararamdaman ko ng Panginoon. Kung binabanggit mo yung I love you, Lord, sana nararamdaman ko. Dahil ang pag-ibig nararamdaman, sinasabi ko sa inyo, hindi man niya binabanggit, nararamdaman niya. Nararamdaman na ng Panginoon. Kung mahal mo, talaga siya. Come on, let's pray. Come on. Make sure. Make sure na mararamdaman ng Panginoon. Kasi pag hindi nararamdaman ng Panginoon niya, maniwala ka sa akin. Isang araw, isang linggo, isang buwan, hindi ka na magsisimba at ang dami mo ng reason. Ang dami mo ng sinasabi. Pero pag yan ay nararamdaman ng Panginoon, susuklian niya, maniwala kayo sa akin. Susuklian ng Panginoon kung nararamdaman niya yung pagmamahal. Nung nararamdaman ng Panginoon ang pagmamahal ni Job, andito ang Panginoon. Ipadama mo, kalagahan mo. Padama mo, Panginoon, ang higit pa sa galit mo, higit pa sa profession mo, higit pa kung saan. Paramdam mo, kung talagang mahal natin ang Panginoon. May sakit ang tatay ko, may sakit ang nanay ko, may sakit ang anak ko, may sakit ako. Pero Panginoon, hindi ko makapag-iwalay sa akin. Pag-iwalay sa iyo. Wala kami kakain.
Your goodness is running after me. Goodness is running after me. Your goodness is running after me. When my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Dakilang Diyos, ikaw ang nakakasita ng aming puso. Walang bagay na pwede kami humingi sa iyo. Kung mayroon mang pwedeng pumasa ng aming puso at ang aming pagmamahal, walang ibang kundi ikaw. Kaya namin ipakita ang pagmamahal namin sa nanay namin, sa tatay namin, sa aming mga anak, sa aming mga asawa. Kaya namin ipadama ang mga bagay nito. There he comes.
tulungan niyo kami sa aming pagkakahalaaan. Tulungan niyo kami sa panahon na aming kawalan. Tulungan niyo kami sa panahon na may karamdaman. Tulungan niyo kami, Panginoon, sapagkat hindi po kaya kung kailan na ikaw yung aming kailangan. Lagi kang nariyan sa aming tabi, lagi mong ipakita ang iyong kabutihan, Panginoon. Lagi mong ipadama na mahal mo kami. Lagi niyong ipadama na ikaw ay mabuti sa bawat isa sa amin. Kahit na ang katotohanan ay hindi dapat kami sa iyo. Salamat sa inyong pagmamahal. Salamat sa ulan yung pag-ibig sa amin. Salamat po sa iyong concern. Salamat po talaga, Panginoon. Iyong ngalan po, dakilang Diyos. Iyong ngalan po, Panginoon. Sana kung babanggit kami, sasabihin namin, mahal ka namin. Sana, Panginoon, maramdaman mo. Sana maramdaman mo ang pagmamahal na sinasabi namin sa iyo. Salamat po ng Panginoon Diyos, umili kaming taglay ang kapayapaan kaginawanan po kapala. Maasa kami, Panginoon, ang pangungusap na ito ituloy sa aming mga puso. Salamat na Panginoon Diyos, ikaw aming sagot dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. God bless you. Tayo po ay Family Day. Kung sino po yung mayroong pagsasalusaluhan, ay po pagsasaluhan. Baka po mag-message sa sister dahil sa inyo, mag-start po ng Tuesday. Baka mag-schedule ng lunch. Bukas po, kami na lang ni Sister Mary, may magpapalunch at magpapaliwena. God bless you po. At kung sino po ang gusto tumulong pa, ay tumulong, sabihin nyo lang sa akin kay Sister Gemma or Sister Nancy. Sister Dani, pwede nyo po ipasok ng tulong ninyo. Para next week, makikita po natin napakaraming gusto na natin. God bless you! Saan ka sa music? Naniwala ka sa boss? Opo, hindi. Ano pa sa workshop? Sige. Announcement na po mga kapatid sa members po ng music department. And sa willing po na maging part ng music department. Meron po tayo meeting mamaya after po ng family day. Ang agenda po natin is yung music workshop po sa September 21 and 27. So huwag muna po uuwi yung mga junior youth natin. Saka yung members po ng music department na willing po sumama din sa ating workshop. God bless po.